ngayon lumalakad at sinasabuhay ang salita ng Panginoon. At ang sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, verse 38 na po tayo, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nakita ko sa aking Ama. Ngunit ginagawa naman ninyo ang narinig ninyo sa inyong ama. Dito po pumapasok, hindi po tayo po pwede na mag-serve ng dalawang master. 'Di ba? Kung ano yung sinusunod ng puso mo, yun ang Panginoon mo. Kung sinusunod mo ang makumundong gawain sa mundong ito ang iyong Panginoon. Pero kung ang sinusunod mo ang salita ng Diyos, siya ang ating Panginoon. Kaya hindi tayo po pwede mag-serve in two master. Kailangan kung ano yung nilalaman ng puso mo, kung anong desire ng puso mo, kung sino ang nilalaman ng puso mo, yun ang susundin mo. Pero mga kapatid, dilinawin ko lang ha. Alam natin, ang puso natin ay mapanlin lang. Di ba? Kaya kailangan natin maging matalino kung sino sinusunod. Wala tayong ibang susundin, kundi ang salita lamang ng Panginoon. Wala tayong ibang susundin, kundi ang Panginoon. Kaya huwag tayong magpakaalipin sa mundong ito. Huwag nating hayaan ng sarili natin, ng bawat isa, na maalipin ng mundong ito dahil ang mundong ito ay kasamaan. Hindi ka maliligtas ng kasalanang ginagawa mo. 'Di ba? Ang tanging makakapagligtas lang po sa atin ay ang Panginoon lamang, ang Diyos lamang. Yes, ang Panginoon lamang ang magiging master natin at wala na pong iba. 'Di ba? Ayan. Ay magpatuloy po tayo. Saan ako natapos? Nawala ako. Sorry na. Anong verse na po tayo? Wait lang ha, nawala ako. Ayan, verse 41. Ang mga ginagawa nyo ay katulad ng 39. Thank you, Sis Rem. Sinasabi ng mga tao si Abraham ang aming ama. Sumagot si Jesus, kung totoong ngang mga anak kayo ni Abraham, tinutularan sana ninyo ang mabubuting gawa niya. Di ba alam naman po natin, si Abraham ay father of faith, di ba? Bless afternoon, Sister Cherry Dane, di ba? Siya, the father of faith. Alam natin kung gaano katatag ang pananampalataya niya sa ating Panginoon, sa Diyos, di ba? Kaya sinasabi dito kung sila nga ay anak talaga ni Abraham, di ba? Bakit pinapapatay nila ang Panginoon? Di ba? At sinasabi po dito, ngunit tinatangka niyo akong patayin, kahit sinasabi ko sa inyo ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Hindi ginawa ni Abraham ang mga ginagawa ninyo. Ang mga ginagawa nyo ay katulad ng ginagawa ng inyong ama. Sumagot sila kay Jesus, hindi kami mga anak sa labas. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung ang Diyos ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako. Dahil nanggaling ako sa Diyos, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo ako ng Diyos. 43, hindi nyo maiintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. Ang dyablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa nyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. 'Di ba? Kapag ang tao ay slave sa kasalanan,
ang nagiging ama nito ay ang dyablo or si Satanas, 'di ba? Kasi slave siya sa kasalanan. Slave siya dun sa kasamaan ng mundong ito na hindi niya alam yung pagka-slave niya sa kasalanan na yon, ang kanyang nagiging ama ay ang hari ng mundong ito. Sino po ba ang hari ng mundong ito? 'Di ba si Satanas? Pero kung ikaw ay slave sa pagsunod sa Panginoon, 'di ba? Pero kung ikaw ay namumuhay na matuwid sa ating Panginoon, 'di ba? Siya ang ating ama. Siya ang ating aba, 'di ba? Siya ang ating father. Siya lamang ang ating ama at wala na pong iba. Hindi ang ama ng mundong ito na puno ng kasamaan. And 45, magpatuloy tayo. Ngunit ako pawang katotohanan ng mga sinasabi ko. At ito ang dahilan kung bakit ayaw ninyong maniwala. Sino sa inyo ang makakapagsabi na nakagawa ako ng kasalanan? Wala. Bakit ayaw nyo akong paniwalaan? Kung katotohanan na sinasabi ko, ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos, kaya hindi kayo nakikinig, 'di ba? Ang anak ng Panginoon, ang anak ng Diyos, kapag narinig ang kanyang salita, ay sumusunod. 'Di ba? Sinusunod nila at pinapakinggan nila at isinasapamuhay nila ang salita ng Panginoon. Na ganun ang ginagawa natin. Tayo ay anak ng ating Diyos. Tayo ay anak ng ating Panginoon. Kaya tayo sumusunod sa kanyang kagustuhan, sumusunod sa kanyang salita. Ipinapamuhay. Diba? Nakikinig sa kagustuhan ng ating Panginoon. Ayan, magpatuloy po tayo. Si Jesus at si Abraham. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, Tama nga ang sinasabi naming isa kang Samaritano. At sinasaniban ng masamang espiritu. Sumagot si Jesus, Hindi ako sinasaniban ng masamang espiritu. Pinaparangalan ako lang ang aking ama. Ngunit ipinapahiya niyo ako. 50. Hindi ko hinahangad ang sarili kong karangalan. Ang ama ang naghahangad ng parangalan ako ng mga tao. At siya ang makapagpapasya sa tama ang mga sinasabi ko. 51. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang sumusunod sa aral ko ay hindi mamamatay. 'Di ba? Wala po tayong dito po kung ang Panginoon ang kanyang itinataas ay ang Ama, ang Diyos. Kaya tayo po dito, ang itinataas po natin ang ating Panginoon, hindi po ang ating mga sarili. Ginagawa natin ang paglilingkod sa ating Panginoon hindi para sa ating mga sarili. Ginagawa po natin ito para sa ating Panginoon dahil siya lang po ang ating dadakilain, siya lamang po ang ating itataas at wala na pong iba. Hindi ang ating mga sarili. Dahil kung ang sarili natin ang ating itataas dito, ay ito'y magiging idolatry. 'Di ba? Iniidolo ang ating sarili, 'di ba? Kaya mapagpalang hapon, Lisa Marie, sister. 'Di ba? Kaya ang ating itataas at pararangalan lamang dito, ang karapat dapat na parangalan, ang karapat dapat na itaas ay ang ating Panginoong Hesus. Huwag po nating hayaan na maitaas ang ating mga pangalan. Huwag nating hayaan na parangalan ng ating mga pangalan, kundi ang pararangalan po ay ang ating Panginoon lamang. At ang sinasabi po dito, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay. Ano po bang sinasabing pag sumunod ka sa salita ng Diyos
ay hindi ka mamamatay. Ito po'y hindi physical ha. Ito po'y spiritual, 'di ba? Kapag ikaw sumunod sa Panginoon, ikaw naglingkod sa Panginoon, at ikay, sabihin na natin, namatay or anuman, magkakaroon po ikaw ng buhay na walang hanggan. Saan po? Sa kabilang buhay. Ito po yung buhay na walang hanggan, eternal life na sinasabi po na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Di ba? At ang sabi po dito, sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo, sigurado na kami na sinasaniban ka ng demonyo. Si Abraham ay namatay at ganun din ang mga propeta. Pero sinabi mong hindi mamamatay ang sino mang sumusunod sa aral mo. Mas dakila ka pa ba sa ama naming si Abraham? Kahit siya at ang mga propeta ay namatay, sino ka ba sa akala mo? 'Di ba? Pag tayo sumunod, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito'y hindi alam ng mga taong bulag sa salita ng Diyos. Hindi nila alam na ikaw, kapag tinanggap mo sa puso mo ang Panginoon, ika'y pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Doon, ang buhay na walang hanggan na kanyang ipagkakaloob. Sorry, nadighay ako. Ayan, verse 54. Sumagot si Jesus, kung ako lang ang magpaparangal sa sarili ko, wala itong saysay. Ngunit ang Ama na sinasabi niyong Diyos niyo, ang siyang magpaparangal sa akin, hindi niyo siya kilala, ngunit ako, kilala ko siya. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, magiging sinungaling ako tulad niyo. Ngunit kilala ko talaga siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Amen. Ganito rin po ang ginagawa natin. Tinutupad po natin ang salita. Sinusunod po natin ang salita ng Panginoon. Kaya, kapag siya'y bumalik, lahat tayo ay makakatanggap ng biyaya. Pero wala po tayong dapat ibang hangarin na biyaya na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, na ipaparangal niya sa atin, dahil ang biyaya na pinakamahalaga na ating nakakamtan ay ang biyaya na atin mismong Panginoon. Siya ang biyaya na hinahangad ng lahat. Hindi po anumang biyaya ang ating hahangarin, kundi ang hangad na biyaya ay ang ating Diyos. Yes. Not just a listener, but a doers. Tama. Hindi lang tayo basta makikinig, mga kapatid. Kailangan din nating kumilos. 'Di ba? Huwag nating hayaan yung ating sarili na manatili lang tayong nakikinig. Bagkus kaya naman po natin na ipahayag ang salita ng Panginoon, ipalaganap ang salita ng Panginoon. 'Di ba? Yan po yung mabibigay natin na parangal sa ating Panginoon, ang ipalaganap ang kanyang salita. Ipagkaloob sa lahat ang kanyang salita. Kaya po tayo nandito upang ipahalaganap ang salita ng ating Diyos. Ipalaganap sa mga taong naliligaw, ipalaganap sa mga taong naguguluhan pa sa kanilang mga buhay. Ipalaganap upang marinig ang katotohanan sa salita niya, upang magbigay kaligtasan din sa iba. Ito ngayon sinasabi na huwag mong takpan ang ilaw na natanggap mo. Ano po ba yung ilaw? Yun ay liwanag at ng katotohanan sa salita ng Panginoon. Kaya nga po ang Panginoon, hindi niya hinayaan yung thorn na ilagay lamang sa ilalim ng higaan. Ito'y kanyang nilagay sa ibabaw upang maliwanagan ang lahat. Diba? Kung yung liwanag na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ibahagi po natin, mga kapatid, sa lahat. Dahil ito'y magbibigay din liwanag sa kanilang buhay, at ang liwanag na to ay ang magiging daan para sa kaligtasan din nila. Kaligtasan ng bawat isa. Ayan, magpatuloy po tayo.
Verse 56, natuwa ang ama ninyong sa Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan. Nakita nga niya ito at natuwa siya. Sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa kanya, wala ka pang 50 taon, paano mo nasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo ang totoo, bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. Dahil dito, pumulot ng mga bato ang mga tao upang batuhin siya. Pero nakapagtago si Jesus at umalis sa templo. Ano po bang inaano dito ng ating Panginoong Jesus? Dito po, ang tinutukoy niya, nakita ni Abraham ang kapanahunan ng ating Panginoon. Yung napaliwanag ko po doon sa topic ko sa John 1, di ba? By generation po kasi. Kung sa Old Testament, ang Diyos ay Ama, di ba? Nandiyan na siya. Pero kung sa New Testament po ay anak, ay ang Panginoong Jesus. At dito sa generation natin ay ang banal na Espiritu. Ay iisa lang po sila, iisang Diyos. Kaya po sinasabi ng Panginoong Jesus na wala pa man si Abraham, nandoon na siya kasi siya na po yun. Siya na po ang Diyos, siya na po ang anak, at siya na po ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu. Iisa lang po. Kaya nandoon na siya. Bago pa likhain ang mundong ito, ay nandiyan na siya. Dahil siya po ang ating Diyos Ama. Siya po ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Iisa lang po sila. Pero, ibang generation siya. Gaano katalino ang ating Panginoon? Kasi bawat generation ay siya ang liwanag. Siya ang Ama sa Old Testament na nagbibigay liwanag. Siya ang anak sa New Testament na nagbigay ng kapayapaan at liwanag. At siya ang banal na Espiritu sa ating henerasyon na nagbibigay liwanag, nagbukas ng katotohanan sa atin. Kaya yung mga kapatid, ang Panginoon ay ating Diyos. Ayan, mga kapatid, tapos na po tayo sa ating topic. Baka may gusto, may insight po kayo. Yes, ngayong generation natin is the Holy Spirit. Amen, Brother Jonathan. Ayan, Sister Bless, Daniel, Nanay Wilma, Sir Jonathan, baka may nais po kayong sabihin. Yan, praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, para dito sa di ba? Napakaganda na chapter 8, John chapter 8. Actually, na-topic mo na to si Angel, di ba? Na-topic mo na yan na nakaraan, di ba? Na-reference nga natin dito na through Sis Rem, no? Yung Revelation kay Sis Yung Rem. Revelation, yung sa Daniel 5. Yung Daniel 5. Yung mene tekel parsin. Hindi ko nga siya nabanggit. Hindi ko siya nabanggit. So, yun, yan lang natin. Iulitin lang natin, di ba, yung naging revelation kay Sis Rem regarding dyan, yung Daniel chapter 5, yung tekel doon, di ba, yung handwriting sa wall na pinakita doon kay King Belshazzar, tama ba? Belshazzar ba? Anak ni, ni Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar, na alam naman natin na isang, di ba, wicked ang ginawa niya sa Panginoon ay hindi talaga siya sumunod. Yes. So, sinukat ng Panginoon. Yung tekel doon, yung tekel kasi na sinasabi doon ay sinukat ngunit nagkulang. Sinukat kasi siya sa mga ginawa niya. Amen. Alam naman natin masama yung mga ginawa niya, di ba? So, hinatulan siya, 'di ba? Yung hahatulan yung kanyang kingdom, 'di ba? Siya ay namatay din, 'di ba, si King Belshazzar. And then dito, kung i-relate natin yan dito sa chapter 8 sa unahan pa lang yung the woman caught in adultery, na ang sabi ng Panginoon doon, kung sino ang hindi nagkasala sa inyo, unang bumato. Wala. Lahat po ay makasalanan. So, ibig sabihin, kung ano ang pinapanukat mo sa iyong kapwa ay siyang susukatin sa iyo. Kung ikay lumalakad ng matuwid, hindi ka matatakot na ikay sukatin ng Panginoon. Ngunit kung sila, aminado sila, umalis sila. Aminado sila na sila ay makasalanan. So, walang bumato. Sasabi din ng Panginoon, kahit ako, hindi kita i-condemn.
Diba? Ang sabi niya doon, go and from now on, sin no more. Yun ang gusto ng Panginoon. Diba? Kapag ikaw ay lininis na ng Panginoon, ikaw ay dapat wag nang magrumi pa. Ika'y lumakad na ng matuwid. Diba? Para nang kapag ika'y lumalakad na ng matuwid, ika'y lumalakad na ng may kabanalan sa Panginoon, ika'y makakapagtama rin ng iyong kapwa na hindi ka natatakot kung ipanukat man yan sa'yo ng Panginoon pagdating ng araw. Diba? Kasi lumalakad ka ng matuwid. So dito, makikita pa lang natin na dahil itong alam ko mga Pariseo to, mga scribes and Pharisees to, alam naman natin ang kanilang mga ginagawa. Diba? Hindi sila namumuhay ng matuwid sa Panginoon. Bagkus ang tawag nga sa kanila ng Panginoong Hesus ay mga hipokrito. Diba mga kapatid? Dahil sila ay nag-aanyong banal sa panlabas, ngunit sa panloob, nabubulok. Ibig sabihin, hindi namumuhay ng matuwid, sila ay nagpapakitang tao lamang. Walang pagbabago sa kanilang Sheep buhay. in the clothes. Yes, wolves in sheep's Wolves clothing. in. Amen. So, napakaliwanag ng mensahe dito sa unang talata mga kapatid na kung tayo ay katulad ng mga Pariseyong ito na hindi namumuhay ng matuwid sa Panginoon, wala tayong karapatan na husgahan ng ating kapwa. Sabi nga po, no, ika'y wag po muna sa puwing ng iyong kapwa kasi sa iyo ay merong malatrosong puwing. Unahin mo muna yung i-address, kapatid. Unahin mo muna na ikay magrepent at magsisi at magbago, magpalinis sa Panginoon. Ngunit ang mga Pariseyong ito, yung heart posture nila, di ba? Walang pagpapakumbaba sa Panginoon, walang pagtanggap sa Panginoon. So, walang repentance. So, hindi tayo tutulad sa kanila, mga kapatid. So, yun po, no? And then dito sa pangalawang talata, yung I am the light of the world. Di ba nga po, we are the salt and light of this generation, wherein this generation is evil, wicked, and faithless, crooked generation, baluktot, puro kasinungalingan. Outside of the Lord Jesus Christ, di ba siya lang po ang tanging daan, katotohanan at buhay. Outside of Him, there's no life. Outside of Him, it's all lies. Outside of Him, walang daan. Walang tanging daan sa kaligtasan, tanging sa kanya lamang, sa kanyang salita, sa kanyang kalooban. 'Di ba? So, ikaw, 'di ba siya ang light? Inilawan ka niya. Dinala ka niya, pinaliwanag niya ang mundo mong madilim. Kasi galing tayo dito sa mundo. Dito sa madilim na mundong ito. So, pinaliwanag niya iyon, pinuspos ka ng kanyang katotohanan, 'di ba? Lininis ka niya at dinamitan ng kanyang katuwiran na siya mong linalakaran at sinusunod ngayon. At ikaw naman ngayon na inilawan ng Panginoon, na nasa iyo ng Panginoon ng ilaw, ito ibabahagi mo din sa iba. You will be the light of this dark world. Kasi it's all lies. Ang light po kasi, 'di ba, liwanag, katotohanan ang kanyang salita. Kasi ang salita ay ang Panginoon. So, natatandaan ko nga po, dito ay ata yun sa mga susunod na chapter, kung di ako nagkakamali, sa 11 ata. Pero sa mga susunod yan na itatopic, na ang sabi ng Panginoon, habang araw pa, 'di ba, sabi niya, 'di ba sa isang araw, 24 hours, may 12 doon na araw, may ilaw. 'Di ba? May ilaw. So ibig sabihin, pag ikay lumalakad nang may ilaw, hindi ka matitisod. Hindi ka madadapa kasi may liwanag eh. Unlike ang sabi niya, pag dilim, walang ilaw doon, madadapa ka. 'Di ba? Matitisod ka kasi nga walang ilaw na gumagabay sa iyo. Ibig sabihin, yung light, yung ating Panginoon, ang kanyang salita ay gabay. Gabay para sa paglakad ng matuwid na daan. So habang umaga, habang may ilaw, lumakad po tayo. Habang nandyan ang Panginoon sa atin. Pero kapag dating ng gabi dun sa mga taong nandito pa sa dilim, wala pa sa kaliwanagan at katotohanan, sila ay laging patuloy na nadadapa. Diba mga kapatid? Kasi madilim walang ilaw silang sinusunod, walang gabay. So yun lamang mga kapatid, no? And then, dito sa next na talata. Yes, we are the salt and the light of this salt world. and light. Tayo ang alat at ilaw ng mundong ito. Yes, amen. And then konektado din dito Sis Angel yung next na talata na topic mo, no? The truth will set you free. Mm-mm. Kasi alam naman po natin mga kapatid,
dito sa madilim na mundong ito, 'di ba? It's all lies of Satan. Lies, kasinungalingan. So, ang magpapalaya lamang sa'yo sa madilim na mundong ito na puro kasinungalingan ay ang Panginoong Hesus, ang kanyang salita. So, the moment na ikay nakarinig ng nagbabahagi ng salita, 'di ba? Ikay nahuhugasan, 'di ba? Laging sa pakikinig ng pakikinig, ikay nahuhugasan sa pagbabasa ng kanyang salita, nahuhugasan ka, yung isip mo, konsensya mo, nababago, naa-align ka ngayon doon sa will niya, napapanganak kang muli, diba, bilang new creation. And set free na, malaya na sa pagkaalipin sa kasalanan. And then, dito po sa next po na talata, you are your father the devil. Alam naman po natin na malinaw na ipiniliwanag po yan sa 1 John chapter 3, yung children of God and children of the devil. So, yung hinalin tulad po dito ng Panginoong Jesucristo na mga children of the devil, which is Satan, is yung mga Pariseo. Yung mga Pharisees and Scribes na alam naman po natin na mga self-righteous po, no? Mga ma-pride na tao na gumagawa ng mga, alam niyo yun, ng mga alam lang nila na akala nila makakabuti pero in fact, makakasama. Diba? So, ang sabi dito ng Panginoon ay katulad kayo ng ama nyo. Yun ang sinusunod nyo at hindi ang Diyos. Devil. Yes, kasi ang devil, ang anak ni Satan ay kung sino ang lumalakad sa pamumuhay sa kasalanan, which is katulad ng mga Pariseo at ng mga Eskriba. Na, 'di ba? Lumalakad sila dun eh. Kasi nga wala silang repentance eh. Self-righteous nga sila sa paningin nila. Akala nila tuwid na sila. Pero hindi. Sila ay patay espiritual. Lumalakad sa kasalanan. Lumalakad sa sarili nilang pagnanasa sa kanilang mga laman at sa kasamaan ng mundo. So, yun yung sinasabi dito ng Panginoon. Pero tayo, we are children of God. We practice righteousness. Yes, sabi nga ni Sis Angel, no? Sumusunod sa katuwiran ng Diyos. Tayo yan. Yan yung dinamit niya sa atin, di ba? Righteousness, mga kapatid. And then sa last lang mga kapatid, lastly na lang, yung before Abraham was, I am. So alam naman po natin na, di ba ang tinuturing nga po nitong mga Hudyo dito, si Abraham, di ba? Ang father. Sabi niya, Father Abraham. Yun ang tinuturing nila. Kasi nga, dyan nagmula, di ba? Offspring of Abraham. Pero ang sabi ng Diyos, before Abraham, I am. Siya ay una, dahil siya ay Diyos. Diba siya nga po ang ama, siya ang anak, siya ang banal na espiritu. Wala pa man ang lahat, wala pa man si Abraham, wala pa man ang mundong ito, nandyan na siya. So, diba, hindi siya limitado, hindi siya creation, siya ay Diyos, siya ang creator, siya ang lumikha. Na hindi ito alam, hindi ito malaman-laman ng mga taong ito dahil nga po, sila ay matigas. Sila ay bulag. Kasi nga po, paano mo itutuwid ang mga tao na akala nila sa sarili nila, sila ay tuwid na? Paano mo itutuwid yung mga ganun? Diba mga kapatid? So, eto po mga kapatid, no, dito lang po pinapatunayan ng Diyos ang kanyang sovereignty. Na ang sabi niya, kung tunay nyo lamang nalalaman ang aking mga sinasabi at kung tunay nyo lamang nalalaman kung sino ang nagpadala sa akin, hindi nyo masasabi, hindi nyo magagawa ang mga bagay na iyan. So yun lamang mga kapatid, na maraming salamat po. Amen. Amen. Praise God. Nanay, Praise baka may God. gusto po kayong sabihin. Yes, sa akin naman ano na to, reflection about sa ng topic natin. Kasi pag tayo nga sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos, tayo naging ilaw. Yung ilaw na ibinibigay sa atin ng Panginoon, nandito na sa atin. Nasa puso na natin. Nandito na ang salita ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin, na hindi kailangan natin i-share natin sa atin ang kingdom gospel sa bawat isa. Natalakay na lahat ni Sister Bliss, ni Sister Angel. Ito yung gusto kong iparating sa ating mga kapatid. Na tayo, natanggap na natin dahil we are now walking in the spiritual realm, kailangan natin ang salita ng Diyos about the kingdom gospel ay ibahagi natin. Iyon ang utos ng Panginoon na kailangan natin spread the kingdom gospel. Kaya tayo ngayon bilang kanyang mga tupa, tayo na ito na tayo sumusunod sa kanyang will ng Panginoon. Kailangan natin
ibahagi natin sa ating kapwa. Kaya nga tayo, mga kapatid, noon nandun pa lang tayo sa Messenger, pero nandito na tayo sa TikTok. Kasi hindi kaya ng mga puso natin na doon lang hindi ma-spread ito sa buong mundo. Kasi dito sa TikTok, buong mundo ang makakarinig ng salita ng Diyos at makikita tayo dito sa platform na ito. Kaya praise God, kabuti-buti ng Panginoon na hindi tayo sa isang box, sa isang messenger lang, kundi ngayon worldwide na tayong mapapakinggan na kung ano ang tunay at nakatotohanan na hindi pa naalam ng ating mga kapatid, spiritually na tayo ang lakaran natin ngayon. Kasi kamangmangan nga, hindi pa na ituturo at hindi maunawaan ng kapwa nating mananampalataya na patuloy pa rin sa panahon ngayon. Ang tinatanggap pa lang is grace, mga blessing. Pero hindi na yun dahil given na yun sa atin ng Panginoon. Ang kailangan natin, ang masunod, ang kanyang salita. The deepest na kaalaman, the deepest na kung sino ang ating Panginoon dito sa puso natin. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon. Salamat sa pahayag at wala tayong ibang itinataas dito kundi ang kanyang salita lamang. Kaya maraming salamat Panginoon na sa paggagabay mo sa amin, sa aking mga kapatid at lalong higit sa ating mga kapatid dyan sa baba. Manatili sila dito sa atin sa platform na to kasi ito pa lang ang umpisa sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos na about spiritual kingdom. Kaya mga kapatid, patuloy kayo, manatili kayo sa platform na to dahil ang Panginoon ang nag-uutos sa bawat isa sa atin na spread natin ang kanyang salita. Salamat po sa inyong lahat. Amen, Nanay. Daniel, baka may gusto kang sabihin. Hello po. Rinig po ako. Yes po. Yes po. Malinaw po or malag? Hindi ko po kasi nakikita. Yung ano ko lang din po, thoughts, insight about it is, mas kailangan po talaga natin ang Panginoon kaysa mas kailangan niya tayo. Kasi kung wala po siya, wala rin po tayo dito sa mundong ito. Kaya po, kailangan po talaga nating manatili, naka-abide po sa Kanya, kailangan po nating manatili na alam niyo po yun, na lumalakad po sa kanyang kagustuhan. Kasi apart from Him, we can do nothing. Wala po tayong kayang gawin na kabutihan kapag wala po tayo sa presensya ng Panginoon. And sinabi niya nga rin po sa kanyang salita na kahit kabutihan ay hindi makakapagligtas ng buhay. Ngunit ang tunay na kabutihan ay na aano po sa kapagsunod sa paggawa po ng kanyang kalooban. Doon po natin talaga maaano tunay na kabutihan. Ngunit ang tunay na mabuti lamang po ay ang ating Panginoon na siya pong nagsugo at siya pong namatay po sa atin upang linisin po yung ating mga pagkakasala. And isa pa po dito is yun nga po, yung sa bawat araw po na pagbabasa po ng kanyang salita, na siya pong nagbibigay po sa atin kaalaman at mas buksan po yung ating mga isip, mga puso na malaman po kung ano po yung tunay niyang kalooban, kung ano po yung kagustuhan niya, at lalong-lalo na po kung ano po yung mga ayaw niya na ginagawa po natin sa ating mga buhay. And sinabi niya nga po, 'di ba, sa mga Pariseo na anak ng demonyo, na yun nga po, na mas ginugusto nila yung kanilang mga sariling kagustuhan at hindi po sinusunod kung ano po yung pinapangaral o sinasabi po ng Panginoong Hesukristo. Kaya po, ganoon na lamang po sila magbitaw ng salita dahil nga po, ayaw nila na sumunod sa kalooban
na ipinaparating ng Panginoon sa kanyang salita. Kaya po mga kapatid, anuhin po natin sa ating mga sarili na baka minsan po is napapalayo na rin tayo. Ang akala natin is we're still abiding on Him, pero ang layo na pala natin, lumalayo, napapalayo na pala tayo sa Kanya. Always check ourselves because ang Panginoon hindi naman yan lumalayo sa atin. Tayo lamang po ang lumalayo sa Kanya. So, always abiding Him by reading His Word. And alam niyo po yun, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Through reading the Word, applying the Word, and also listening on the Word, lalo na po sa mga kapatid nating nagtuturo ng Kanya pong salita sa bawat araw. And yun po, lagi po tayong magkaroon ng tunay na relasyon at tapat na puso na isik po siya sa bawat araw upang mas makilala po natin siya ng lubusan at mas malaman po natin kung ano po yung tunay niyang kalooban sa ating mga buhay. Yun lamang po. Salamat. Amen. Okay na po ba ang lahat? Baka may gusto pa po kayong sabihin? Bless naman. May isi-share ba kayo, Sister Bless? Ano yan, Sis Angel? May isi-share ba? Wala na. Pero i-invite lang natin sila mamaya. Meron ka pang live mamaya, gabi. Kung doon lang sa mga available. Ayan. Yes, mga kapatid, meron pa po ako continuation ng live mamayang gabi. So, mamayang gabi po mag-start kami ng 10:30 for worship. Makikinig lang po ng ating worship song. And then, mag-i-start po ako ng 11 p.m. Sa mga nais pong makinig. Welcome po kayo na sumali at maki-join sa amin. So, tayo ay mag-e-end na ba, sister? Mag-pray na ba tayo? Mag-pray na tayo, mga kapatid. Yes, Sis Angel. Kita-kita na lang ulit mamaya. Naririnig ako. Po. Ayan. Ayan, tayo yumuko at ipikit ang ating mga mata. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa hapon na ito na kami ay iyong pinagtipon-tipon sa live na ito, na kami ay binigyan mo ng pagkakataon na makapagpahayag ng iyong salita upang maipahayag ang katotohanan tungkol sa iyong salita, Panginoon. Nawa may mga natutunan, nawa lumago ang bawat isa sa amin sa pakikinig ng inyong salita. Maraming salamat, Ama, sa araw-araw na pagpuprotekta mo sa amin, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Nawa patatagin ang bawat pananampalataya ng bawat isa sa amin. Huwag hayaan na lumayo sa inyo. Dahil, Lord, apart from you, we can do nothing. Kapag kami nalayo sa inyo, wala kaming kakayahan na gawin ang anuman. Dahil ikaw lamang ang makakapagligtas, nagbibigay buhay at nagbibigay liwanag sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal, lubos at labis na pagmamahal na ipinagkakaloob mo. Pakaingatan mo po ang bawat isa sa amin, patatagin, palakasin ang aming pananampalataya. Hanggang sa ikay makabalik, Ama, kami ay maglilingkod at magbabahagi ng katotohanan na may kabatasan sa inyong salita. Maraming salamat po muli at dito ka na po muna muling tatapusin ng aking panalangin. Ikaw lamang pong itataas, dadakilain sa aming buhay sa araw-araw. Maraming salamat po muli, Panginoong Jesus, the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. Shalom everyone. Everyone, kita-kita po mamaya.